Ipinaliwanag niya ang nalalapit na banta ni Elwaz, isang 7th Circle Master mula sa paaralan ng ilusyon at pangunahing sandata ng House Delphin. Gumagamit si Elwaz ng mahika upang manipulahin ang isip, lumilikha ng mga ilusyon na kayang bumalot sa buong larangan ng digmaan. Nagbabala si Ghislain na kung magsisimulang patayin ng sarili niyang mga sundalo ang isa't isa dahil nakikita nilang kalaban ang kanilang mga kakampi, tapos na ang digmaan bago pa ito magsimula. Tumingala si Raul, may matalim na kislap sa kanyang mga mata. At sinalubong ang bagong dating na si Delmoth, ang 7th Circle Mage at Master ng Crimson Magic Tower. Mabigat at nakakasakal ang atmosfera habang nakatayo si Delmoth sa harap ni Raul. Nagtanong si Delmoth kung ang agarang pagpapatawag na ito ay nangangahulugang wala na talagang oras na dapat sayangin. Nakakapanlumo ang sagot ni Raul, sa boses na parang magaspang na graba. Nagbabala siya na ang kanyang Grace, ang Duke, ay kasalukuyang nilalamon ng isang napakalaking, ganap na galit. Halatang nabigla si Delmoth. Bahagyang nawala ang kanyang composure nang marinig ang tungkol sa galit ng Duke. Lalong dumilim ang ekspresyon ni Raul habang lumalapit siya at tinanong si Delmoth kung naaalala pa niya ang gabing yun, ang kakilakilabot na gabing nabalot ng dugo, kung kailan sistematikong pinuksa ng Duke ang sarili niyang mga kamag-anak mula sa mundong ito. Biglang bumalik ang alaala ng malinaw at matindi, si Duke Delphins, nakatayo sa gitna ng isang malawakang patayan, pinapatay ang sarili niyang kaanak gamit ang kanyang mga kamay. Ipinaliwanag ni Raul na sa pamamagitan lamang ng hindi maisip na gawaing yun, nagawa ng Duke na basagin ang isa sa mabibigat at sinaunang tanikala na nagbibigki sa kanyang tunay na kapangyarihan, at sa wakas ay nakatikim ng maliit ngunit nakakatakot na bahagi ng kalayaan. Nakakatindig balahibo ang tagpong yun, ang Duke, mula ulo hanggang paa ay nababalot ng dugo ng kanyang pamilya, ay tumatawa ng baliw sa gitna ng karahasang kanyang nilikha. Pabulong na sinabi ni Raul na imposibleng makalimutan ang ngiting suot ng Duke noong araw na yon. Pagkaraan ng ilang segundong mabigat na katahimikan, nakabawi si Delmoth at inamin na nakaukit na sa kanyang isipan ang alaala. Kinuha ni Raul ang isang nakarolyong pergamino sa kanyang mesa at iniutos kay Delmoth na kunin yun. Sa isang mabilis na galaw ng pulso, ginamit ni Delmoth ang kanyang mahika upang palutangin ang scroll at dalhin yun sa kanyang kamay. Tinanong niya kung anong lihim ang laman ng dokumento. Ipinaliwanag ni Raul na naglalaman ito ng detalyadong tala tungkol sa mga pangunahing personalidad na kasalukuyang kumikilos sa Fenris. Kumislat ang ugat sa pisngi ni Raul, halatang pinipigil ang galit, habang sinasabi niyang pananggakwan sila na may ipapadalang kapaki-pakinabang na tao, ngunit wala na silang panahong maghintay. Ipinahayag niya na ang bawat hadlang sa landas ng bagong mundo ng Duke ay dapat walang awang alisin. Binuksan ni Delmoth ang pergamino, at lumitaw ang mga mukha ng kanilang mga target, si Gilliam, ang White Lion at dating leader ng Redatus Company, si Keir, ang Mad Dog ng Cerberus Company, si Lucas, ang Piercing Spear, at isang misteryosong assassin na walang nakakaalam ng identidad, malinaw na tumutukoy sa mapanganib na si Belinda. Nagpatuloy ang listahan, si Juana Piote, ang banal na tagapagsilbi ng Diyosa ng kagandahan at kasaganaan, at si Vanessa, isang 6th Circle Mage. Napahinto ang tingin ni Delmoth sa larawan ni Vanessa, puno ng hinala, hindi siya makapaniwala na isa na itong 6th Circle Mage. Lalo na't kamakailan lamang na itatag ang Magic Tower sa Fenris, nagtaka siya kung paanong may ganitong kalakas na mangkukulam na umusbong sa ganoong kaikling panahon. Sumagot si Raul na matibay ang impormasyong yun, batay sa katotohanang nakipaglaban si Vanessa kay Willow, isang 6th Circle Master, at nagtapos yun sa tabla noong digmaan laban kay Desmond, kahit pa may bahagyang pagmamalabis sa ulat. Iginiit ni Raul na hindi sila pwedeng maging pabaya. Biglang nagningges ang mga mata ni Raul sa pulang galit habang binanggit ang isang taong higit sa lahat ay nagpapakaba sa kanya, si Alfoy, ang lalaking pinaniniwalaang nakatalo ng isang Diyos. Kitang-kita ang pagkabigla ni Delmoth, nang inig ang kanyang boses habang inuulit ang pahayag, hindi makapaniwalang kayang talunin ng isang mortal ang isang banal na nilalang. Ipinaliwanag pa ni Raul na maaaring taglay ni Alfoy ang mahikang higit pa sa kapangyarihan ng isang Saintos. Bukod pa rito, bilang tagapagmana ng Magic Tower of the Crimson Flame, malinaw na siya ang lihim na haligi ng lakas ng Fenris. Ngumiti si Delmoth ng malamig at bahagya, tanda ng kanyang pag-unawa, inamin niyang hindi niya maaaring baliwalain ang sitwasyong ito. Sinabi niya kay Raul na magpahinga na ito, at ipinahayag ang kanyang layunin na wasakin ang Magic Tower of the Crimson Flame, ang mismong pundasyon ng kapangyarihan ng kanilang kalaban. Habang siya'y papalabas, nangako si Delmoth na babalik siya sa lalong madaling panahon dala ang magandang balita. Pinanood ni Raul ang kanyang pag-alis papunta sa mga anino, at nagbigay ng huling mabigat na babala, na pareho lang silang mga langgam kung ihahambing sa Duke,
kaya hindi siya dapat kailanman magbababa ng kanyang pagbabantay. Biglang nagbago ang eksena sa kampo ng mga mersenaryo, kung saan punong-puno ang hangin ng matinding emosyon at kawalan ng paniniwala. Makikita si Dominic na desperado at umiiyak habang niyayakap ang kanyang dalawang anak, ang mismong mga batang ginawang panakot ng prinsipe laban sa kanya. Ang kanyang mga kasamang mersenaryo ay nanunood ng may malalaking mata. Dahan-daang napagtatanto na ang hindi kapani-paniwalang alok na kanilang natanggap ay totoo pala. Nakatayo sa harap nila, matatag at nakakatakot ang presensya ni Ghislaine, Belinda, Jillian, at Lucas. Tumingala si Dominic kay Ghislaine, nanginginig ang boses sa halo ng ginhawa at pagkalito, habang tinatanong kung paano nila nagawa iyon at ano ang nangyari kay Prinsipe Martin. Malamig at diretso ang sagot ni Ghislaine, patay na ang prinsipe, napatay sa isang patas na laban ng mga kabalyero. Agad na sumabog sa kaguluhan ng kampo, sumigaw sa takot ang mga mersenaryo nang mapagtanto nilang napatay ang anak ni Marquis Roderick. Ikinagulat nila ito at sinigawan si Ghislaine na tuluyan na itong nabaliw at nagdala ng matinding kapahamakan sa kanilang lahat. Naghalo-halo ang mga tinig ng takot, pinipilit ang isa't isa na mag-impake at tumakas agad bago pa dumating ang hukbo ni Roderick upang tugisin sila na parang mga hayop. Tahimik na pinanood ni Jillian at Belinda ang kaguluhan, nagulat sa lalim ng takot ng mga mersenaryo sa Marquis. Tumahimik si Ghislaine sandali, saka hinubad ang kanyang hood, umalingaw-ngaw ang kanyang boses, punong-puno ng awtoridad, na agad pumutol sa ingay. Inutusan niya ang lahat ng miyembro ng Drake Company na makinig, at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya si Count Ghislaine, ang commander ng Northern Army. Sinabi niya na personal niyang winasak ang tanikala ng kanilang pagkaalipin, at hindi na nila kailangang mamuhay bilang mga walang pangalan na papay na lumalaban para sa mga dahilan na hindi nila nauunawaan. Napatigil ang mga mersenaryo, tila naparalisa sa revelasyong yun. Isa sa kanila ang biglang napagtanto na ang lalaking naghahanap kay Dominic kanina ay ang sub-commander mismo. Ngunit nananatili ang takot sa hinaharap. Ikinatwiran nila na kahit malaya na sila, wala naman silang paraan para mabuhay sa kanluran habang hinahabol sila ng hukbo ni Roderick. Lumapit si Ghislaine ng may ganap na awtoridad, at nangakong aakuin niya ang buong responsibilidad sa kanilang buhay at poprotektahan sila. Napabulong ang mga mersenaryo sa gulat, nagtataka kung bakit ang isang mataas na maharlika ay papasa ng responsibilidad para sa mga tulad nila. Lumapit si Dominic, at sa mga mata niya ay may bagong apoy ng paggalang. Tinanong niya kung ano na ang dapat nilang gawin ngayon. Diretsyong tumingin si Ghislaine sa kanya at simpleng sinabi, sumunod sila sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada at itinaas iyon sa langit. Ipinahayag niya na hindi siya nagtatago at hindi siya tumatakas, nangako siyang laging mauuna sa laban bilang kanilang gabay, at hiniling na tumayo sila ng matatag sa kanyang tabi. Lumaki ang mga mata ni Dominic sa inspirasyon, walang pag-aalinlangan. Lumuhad siya sa isang tuhod at nanumpa na siya at ang buong Drake Company ay mananatili sa unahan ng laban kasama si Count Ghislaine hanggang sa huli. Ipinatong ni Ghislaine ang kanyang espada sa balikat ni Dominic, habang sa kanyang isipan ay may tahimik na tagumpay, napasa kanya niya ang isa sa pinakamalalakas na puwersa ng labanan sa kanluran. Sinabi niya na oras na para kumilos. Sa loob ng command tent, inilatag niya ang isang mapa sa harap ni Lucas, Jillian, at Belinda. Inutusan niya si Lucas na pangunahan ang kumpanya papuntang Fenris at magtayo ng base, sa pag-aakalang natapos na nina Claude at Kerr ang kanilang mga gawain doon. Pagkatapos, inutusan niya sina Dominic at Jillian na simulan ang pagkuha sa natitirang mga grupo ng mersenaryo sa kanluran. Sinabi niya kay Dominic na dahil kabisado nito ang lugar, dapat gumamit ito ng puwersa laban sa sinumang tumangging sumunod. Napansin ni Dominic na napakatindi ng plano, nagtaka si Lucas at tinanong kung hindi ba sasama si Ghislaine sa kanila. Ipinaliwanag ni Ghislaine na may mahalaga siyang misyon na siya lamang ang makakagawa sa ngayon. Pagkatapos, lumingon siya kay Belinda at sinabing sasama ito sa kanya papuntang timog. Nagulat si Belinda at nagtanong kung bakit sila pupunta sa teritoryo ng House Delphine. Ipinunto niya na dahil patay na si Prinsipe Martin, siguradong naghahanap ng paghihiganti ang pamilya Roderick, kaya ang pagtungo sa timog ngayon ay tila isang padalos-dalos at mapanganib na hakbang. Kinilala ni Ghislaine ang panganib, ngunit sinabi niyang hindi agad kikilos ang kalaban dahil namatay ang prinsipe sa isang formal na duelo, kaya teknikal na nasa panig niya ang batas. Nangako siyang babalik siya sa loob ng 1 linggo. Nagbago ang eksena habang ang dalawa ay dumating sa matatayog na tarangkahan ng isang kastilyo sa teritoryo ng Mowbray, na matatagpuan sa timog ng Letania. Pagpasok nila, biglang sumara ang mabibigat na bakal na pintuan sa likuran nila, na may nakakatakot at umaalingaw-ngaw na tunog.
Ang daan sa harap nila ay tila patay, nilamon ng kakaibang, misteryosong dilim na parang sumisipsip maging ng tunog. Pabulong na sinabi ni Belinda na ang lugar ay parang hindi mula sa mundong ito dahil sa sobrang katahimikan. Ipinaliwanag ni Ghislaine na may kumakalat na tsismis tungkol sa isang kakilakilabot na trahedya na kinasangkutan ng Panginoon ng lugar, kaya lahat sa rehiyon ay kumikilos ng may matinding pag-iingat. Siniko siya ni Belinda, pabirong pinapuna ang pagiging lihim niya, at sinabing tigilan na ang mga misteryo dahil silang dalawa na lang ang magkasama. Sa wakas, ibinunyag ni Ghislaine ang tunay niyang pakay, kailangan niya ng isang tiyak na bagong kapangyarihan. Ipinaliwanag niya ang nalalapit na banta ni Alwas, isang 7th Circle Master mula sa paaralan ng ilusyon at pangunahing sandata ng House Delphine. Gumagamit si Alwas ng mahika upang manipulahin ang isip, lumilikha ng mga ilusyon na kayang bumalot sa buong larangan ng digmaan. Nagbabala si Ghislaine na kung magsisimulang patayin ng sarili niyang mga sundalo ang isa't isa dahil nakikita nilang kalaban ang kanilang mga kakampi, tapos na ang digmaan bago pa ito magsimula. Ang kapangyarihang kayang sumalungat sa ganitong bangungot ay nakatago raw sa loob mismo ng kastilyong iyon. Hindi nagtagal, hinarang sila ng dalawang gwardya sa isang panloob na tarangkahan, sinigawan sila ng isang sundalo na tumigil at umalis kung wala silang opisyal na pakay kay Lord Mowbray. Ipinakilala ni Belinda si Ghislaine bilang si Baron Douglas ng Silangan, at sinabing dumating sila upang lutasin ang problema ng Count. Nagulat ang gwardya sa pagbanggit ng problema, ngunit lalo pang pinilit ni Ghislaine ang usapan, partikular niyang binanggit ang kaso ni Edwin Mowbray. Sinabi niya sa gwardya na ipaalam sa kanyang amo na may dumating na exorcist. Samantala, sa isang malungkot at madilim na tore, umaakyat si Count Mowbray sa paykat na hagdang bato. Narating niya ang isang silid na mahigpit na binabantayan at tinanong ang sundalo tungkol sa kalagayan ni Edwin. Umiling ang sundalo, mabigat ang mukha, at sinabing wala pa rin kahit anong pagbuti. Napabuntong hininga ang Count at pumasok sa silid. Sa loob, isang nakakatakot at malungkot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Isang lalaki, si Edwin, ang nakatayo sa harap niya, ngunit mas kahawig na ng isang ligalig at isinumpang espiritu kaysa tao. Nakagapos siya sa leeg na parang mabangis na hayop, at ang kanyang mga mata ay wala ng puti, napalitan ng malalim na itim at matatalim na dilaw na iris. Mukhang tuluyan na siyang nilamon ng isang madilim na sumpa. Ito nga ba ang kakamping hinahanap ni Ghislaine? At kung oo, anong klaseng kapangyarihang kayang yumanig sa mundo ang tinataglay ng nilalang na ito?